Hey guys, so today another bucket list. I'm going to Siargao. And I will share to you guys our expenses and itinerary during our Siargao trip. And most of this guys, DIY lang kami. So if you're planning to go here, then keep on watching this. So we arrived at Siargao ng 7:42 AM and from airport, sumakay lang kami ng van going to General Luna and this is 300 pesos per head. Dito kami magi-stay sa Tropical Temple for 3 nights and this is 600 pesos per night. Later ko na kayo itutur dito guys, nagpihis lang kami and then diretso na kami sa aming DIY tour. We need energy for the day so nag-breakfast muna kami sa tabi lang to mismo ng Tropical Temple. Hi Nemo! And to roam around here sa Siargao, magre-rent kami ng motor which is 350 per day. I-check lang nila if may license yung magdadrive then all goods na. Nagpa-full tank na rin kami and that's 270 pesos but it depends sa bar ng motor nyo. So first stop namin is Maasin River. So kung pupunta kayo rito, pag nakita nyo na yung bridge na to, eto na mismo yung bababaan going to Maasin River. So ang entrance fee dito guys is 20 pesos and yung boat is 600 pesos. Good for 3 na yun. So mas makakalas kayo kung may kasama kayo. So, ito yung famous na tinatalunan ng mga tourist dito. And yung isa pa nilang tourist spot dito is yung Secret Lagoon. This is the Secret Lagoon, guys. Maliit lang to, kaya nagpicture lang kami and naligo saglit kasi marami ding magpipicture. Kaya hindi na kami masyado nagstay. Then, after that, you're going back na dun sa pinaka-entrance. But before kayo makarating dun is dadaanan nyo tong duyan na to and pwede kayo mag-take ng pictures and videos. And it's time to try this. Kailangan natin tumalon dahil nandito na tayo sa Siargao. So, ang tip ko lang, mas matagal ka sa taas, mas nakakatakot. Don't look down, tumalon ka na kagad. Ito yung pag nasa taas ka na masasabi mong mali ka. Akala mo mababa lang, pero mataas pala siya. Ganda! Woohoo! I did it guys. So, rampa na. Akala mo di nanginginig yung tuhod. Next stop is Sugba Lagoon. This is 30 minutes away from Maasin River and yung Maasin River naman is 30 minutes away din from our hotel, Tropical Temple. Dapat didiretso kami ng Sugba Lagoon pero mas pinili namin mag-stop over muna sa Maasin River. Ito yung maganda pag DIY guys. Hawak nyo yung oras nyo. And we're here guys, and reminder, bawal dito yung any plastic bottle and food. So kami bumili lang kami ng food sa labas and doon na namin kinain. So better na mag-bring kayo ng tumbler nyo kasi yun lang yung pupwedeng dalhin. Kinuha naming package for the boat is 2,150. That's good for 6 packs na. And ang entrance naman dito is 50 pesos per head. And pagdating doon, ang babayaran na lang is table which is 100 pesos. Lahat na kayo doon. If gusto nyo mag-kayak or mag-rent ng vest, yun lang yung may mga additional fee guys. It's like Palawan vibes yung giving netong lugar na to guys. Para siyang mga Kayangan Lake ganun, super relaxing lang. Dumating kami sa port guys ng mga 3 PM. So pagdating dito sa island, hapon na, hindi na mainit, onti lang yung tourist, kaya solo nyo talaga yung buong lugar. Kaya if pupunta kayo ng hapon guys, mas better na 3 PM andito na kayo kasi may cut-off dun sa port ng mga 5 ata, I'm not sure pero may cut-off sila. Anyway, so nandito tayo sa Sugba Lagoon and we're gonna try again tumalon sa kanilang paddleboard and mas natatakot ako dito guys kasi yung paddleboard niya gumagalaw yung mga pang competition yung atake ng paddleboard na to, ganun. And kung tatalon kayo guys, takpan nyo yung ilong nyo kasi ang sakit ng tubig sa ilong. Okay guys, ito na, tatalon na ako. Don't look down, just jump. O, diba? Akala nyo hindi ako takot. Pero takot ako yan. So, nakabalik na kami sa port ng sunset na. And dito na rin kami nag-dinner bago umuwi. Sa tapat lang to mismo ng port. So, now, itour ko muna kayo dito sa pinag-stayan namin which is Tropical Temple. Ito yung lobby / common area / receiving area nila. Dito kami sa dorm type para mura lang which is 600 pesos nga per night. And sorry kung magulo, maraming tao. And ito naman yung bed ko. Meron na kayong sariling saksakan, meron na ding ilaw, and meron din dyang secret cabinet. And meron din kayong locker para secure yung iba nyong gamit. And ito naman yung CR nila, diretso lang. And meron silang isang shower area, and meron sink, and then meron 2 toilet bowl. Dapat, diba, mas madami yung shower dahil maraming nasa bunk bed, pero ayun, isa lang. Ang maganda rito guys is malinis yung CR nila and hindi nauubusan ng tissue, lagi nilang nilalagyan. And this is what it looks like kapag morning or day. At my back is yung lobby area and ito namang left side is yung pinaka kitchen area nila. Ayun nga lang, breakfast lang yung ino-offer nila. So, sa labas kami kumakain talaga. And ito namang way na to is going to the pool.
And andito rin yung mga private room if gusto nyo yung 4 lang kayo na nasa isang room, dito nyo may kita, which is ganito yung itsura niya, ayan. And syempre, mas mahal to, expect nyo na kasi nga, syempre, private yan. Super nature lang yung vibes dito, ang ganda maglakad-lakad, ayun. And meron din sila yung mga dalawahan, like may second floor, if big group kayo, I think dito kayo ilalagay, ayan. You can check their FB page para makita niyo yung prices or you can just direct message them. And ito pa yung isang second floor and dito naman sa left side na to is yung common CR nila malapit sa pool. Mas dito kami naliligo kasi mas malawak yung shower area dito, ay nga lang isa lang. Then ito yung pool nila and sa tabi naman is yung bar area. Ito yung nasa tapat lang ng CR kanina. And ito naman yung itsura niya kapag gabi. Maganda yung vibes niya kasi ang dami yung ilaw kaya hindi nakakatakot mag-swimming. And one more thing, ang warm ng water nila sa swimming pool kaya hindi kayo manginginig kahit maligo kayo magdamag. Day 2, sa Hoton Tour kami and binook na namin to via FB page. Naghanap lang kami and it cost us 2,750 per head. Good thing meron silang headset para hindi masakit sa tenga yung tunog ng bangka and magkakaroon lang kayo ng briefing. Syempre, included na rito yung lunch nyo this day. So, si Kuya yung pinaka-main tour guide namin papunta dito sa port na to. Pero from here, magkakaroon kayo ng another tour guide para naman sa pagpunta nyo dun mismo sa island. Ang highlight ng Sohoton Tour guys is syempre yung stingless jellyfish which is pwede kayong mag-swimming, you can touch them but with care syempre. And yung mga caves na pupuntahan namin. First cave, nalimutan ko anong tawag sa cave na to pero ito yung pinakamadilim na cave na pinuntahan namin. May flashlight naman si Kuya and he will guide you naman. Yung tour guide na namin yung nag-picture, nag-video sa amin lahat. And ito pa yung isa sa highlight nila. May aakyatin kayo rito sa loob. And then paglabas nyo, may tatalunan ulit tayo guys. Kung magsasahoton tour kayo guys, don't forget to bring your aqua shoes kasi tingnan mo yung activity. Talagang aakyat kayo sa mga bato-bato. So syempre, mas mahalaga na may aqua shoes para hindi kayo masugatan or what. And one thing guys, bago pa kayo umakyat dito, tatanungin na kayo kasi pag umakyat na daw kayo rito, hindi na kayo pwedeng bumaba at sabihin hindi kayo tatalon. Ang choice nyo lang is tatalon kayo or itutulak kayo ng tour guide nyo. So, mag-decide na kayo guys bago pa kayo umakyat dito. Pero syempre, lahat kami ay mga bida-bida. So, lahat kami, tinry naming tumalon. Okay, third jump at Siargao. Let's go! Next cave guys, ito naman yung tinatawag nilang luminous cave. Hindi dahil merong microorganism dito na nagpapaglow sa water, but because of the sunlight na tumatama dyan sa maliit na butas na yan is nag-glow yung water sa loob. Oh, diba? Amazing! Para kayong glow in the dark dito sa loob. So, maganda rito guys, yung tour guide nyo, siya na bahala sa video, sa photos, wala na kayong iisipin guys kung may shot kayo kasi isa-isa talaga niya kayong kukunan and by group din syempre, kaya mag-e-enjoy lang kayo buong Sohoton tour nyo. And-enjoy lang namin yung time namin dito and pag ginagalaw mo yung water, kapag nakatapat dito sa side na to is parang umiilaw yung water na ginagalaw nyo. Timing din na wala kaming kasabay nung nagpunta kami rito kaya nasulit namin yung stay namin dito nang hindi nagmamadali and nakapag-take kami ng pictures ng mga gusto naming shots. And then, dumiretso na kami dito sa jellyfish which is stingless to and pwede kayong mag-swimming with them. Hindi ko masyado maturo pero yung mga yellow part na yan yung mga jellyfish guys. Hindi lang daw kasi jellyfish season this month kaya hindi sila ganun kadami pero meron naman. Like this one, hinawakan ng boyfriend ko yung jellyfish. Merong malaki, merong maliit. Pero super nakukitan ako sa maliit. Pag hinawakan mo siya, para ka lang humawak ng jelly ace, mga ganun. So after na masatisfy na kami interacting with the jellyfish, we're going to have lunch na here sa Tiktikan Island. So dito na kami magla-lunch and after this one, tapos na yung tour namin. And this is what we're having. Meron ulit silang activity dito na iba't ibang level ng tatalunan. So, yung mga tour guide will give us example. So, na-curious ang ate mo sa swing, so I have to try it. So, mas na-enjoy ko yung swing kesa sa paddleboard. So, itatry ko siya ulit sa mas higher naman. After this tour, bumalik na kami sa hotel namin and nag-night swimming na lang, nag-dinner and nagpahinga.
Day 3, binaon na lang namin yung breakfast na binili namin. And ang destination namin for today is ang Coconut View, Coconut Road, Magpupungko, and magsusurfing kami today sa Pacifico. Nag-take lang kami ng pictures and videos dito and then dumiretso na kami agad going to Magpupungko. So pag nakita niyo yung road na to, nandito na kayo sa Magpupungko and may entrance na 125 for 2 packs na yun. Then nag-rent kami ng banig for 50 pesos and ito na yung Magpupungko rock pools. So nilakad lang namin and ito na yung mismong area. We arrived here ng 9 AM dahil ang low tide dito guys is morning, high tide naman sa hapon. So ito yung rock pools niya, ayan, hindi pa high tide kaya visible na visible yung rock pools. And again, meron silang activity dito na tatalon ka, so andito na naman ako, itatry ko. Next up guys is Pacifico. Dito kami magsisurfing and this is 15 minutes away lang from Magpupungko. Pagdating namin guys, nagpahinga lang kami saglit and then diretso na sa dry lesson. Ito yung ginagawa sa dry lesson. Ituturo lang nila yung mga basic things na dapat mong malaman and dapat mong gawin. And then after nun, rekta na kayo surfing. For 1 hour and 30 minutes, binigay siya sa amin ni Kuya ng 500 pesos. Kasama dun yung surfboard, yung mag-guide sa inyo during surfing, and then yung dry lesson. And if you want na magpa-take ng videos and photos during your surfing, you can add 200 pesos. Dito kami nag-surfing guys kasi mas kalmado daw yung tubig dito and perfect yun kung beginner ka and hindi ganun ka-crowded. Actually, kami nga lang yung nagsusurfing this time. So, here are my surfing clips experience. Tayo na, tayo! And for our last day, dumaan lang kami sa souvenir shop near Tourism Road. So here's the total ng binayaran ko. Yung iba dito guys, divided na by 6 or 2 dahil may kasama ako. Kaya mas makakalas kayo kung may kasama kayo. And hindi kasama rito yung food dahil it depends on you saan kayo kakain. And that's it. I hope this vlog helps you kung nagbabalak kang pumunta ng Siargao. Don't forget to click like, share, subscribe. Bye!